Year 2026 is a year of fears. Ito yung taong 2026 ay taon ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. So sa nabubuhay na naman ang bloody year. Pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Marami po talaga. As in marami. Dalawang bagyo na maglalandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. Dahil sa baha, ang dami ring nasawi na ng kuryente. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Yung Indonesia kawawa kasi alam mo ba by next year, halos yung mapa ng Indonesia, palahati nun halos lubog. 6 na bulkan na mag-eruption. Pero yung 6 na bulkan sa taong 2056, dito sa bansa natin mag-eruption po. Ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026 Part 1. Patapos na ang 2025 at sinimulan ni Rudy Baldwin ang kanyang mga prediction. Ayon sa kanya, ang taong 2026 ay hindi lang basta taon. Ito raw ay year of fears. Year 2026 is a year of fears. Isang taon ng apoy, tubig at dugo. Hindi biro ang babala niya. Ito yung taong 2026 ay taon ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. Mula sa kalikasan hanggang sa krimen, sa pandemya at aksidente, marami ang nakataya. Narito ang top 10 predictions ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Pang-10. Ulan na walang tigil at 2 super typhoon. 2 bagyo na maglalandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. Isa sa mga unang sinambit ni Baldwin ay ang patuloy na ulan na walang tigil. Sa kanyang vision, hindi katulad ng mabagsik na bagyo na biglang lilipas. Ang taong 2026 ay may ulan na hindi tumitigil, na umaabot ng ilang araw, na kasama ang mahinang hangin. Dagdag pa niya, magkakaroon ng 2 bagyo na magla-landfall. Tinumbok niya pa ang pangalan ni Goni at Yolanda bilang sukatan ng lakas. Kahit hindi ganoon karami gaya ng sa taong 2025, sinabi niyang it ay mas matagal at nakamamatay dahil sa dami ng ulan. Pang-9. Baha at kuryente, delikadong kombinasyon. Dahil sa baha, ang dami ring nasawi na ng kuryente. Sinabi rin niya na sa taong 2026, baha ay hindi lang kalamidad. Ito ay panakot dahil maraming mamamatay dahil sa kuryente. Ayon sa kanya, kapag baha, nagdoble ang peligro dahil sa kuryenteng nasasalo ng tubig, maraming nabibiktima ng electrocution habang nasasaktuhan ang kanilang tahanan. Inihimok niya ang lahat na ayusin ang drainage system, ibaba ang linya ng kuryente sa tubig-prone areas, at huwag balewalain ang anumang patak ng ulan. Pang-8. Lindol kasabay ng ulan. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi inuulit-ulit yung vision ko, inintindi ko siya na mabuti. 2026, talagang yung bagyo, kahit umuulan na siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Marami siyang paulit-ulit na binanggit tungkol sa lindol, lalo na sa bagyo. Sinabi niyang kahit bumuhos lang ang ulan, may kasamang pagyanig na tila sinasamahan ng lupa. Ang kanyang vision ay maraming landslide sa mga lugar tulad ng Aklan, Abra, Baguio, Batanes, Bicol at iba pa. Payo niya, huwag maging kampante kahit sa mga lugar na dati ay ligtas. Dahil sa 2026 daw, lahat ang bagyo ay sinabayan ng lindol. Pang-7. Tsunami at pagsabog ng bulkan. May tsunami ulit, 6 na bulkan na mag-eruption. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na hula niya, may 6 na bulkan sa Pilipinas ang mag-e-erupt sa taong 2026. Hindi lamang iyon, may malalakas na tsunami din sa ibang bansa, mauulit ito sa Asia. Bago matapos ang taon, 2 tsunami raw ang mangyayari sa bansa sa Asia. Sinabi rin niyang may isa sa mga bulkan na matagal nang tahimik ang magising biglaan, hindi total explosion, ngunit babala na ito, pang-6. Aksidente sa dagat at pagbagsak sa karagatan. Baldwin ay nagsabi ng pangitain sa pagbagsak ng eroplano sa tubig at aksidente sa karagatan, maging sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi lang simpleng aksidente, maraming hindi na mabubuhay, lalo na yung sumabak sa karagatan o lumubog. Dagdag pa niya,
Kahit sa yate, maging maingat. Maraming magsasagawa ng paglalakbay sa dagat sa 2026, pero may panganib. Panglima, sunog sa simbahan, terminal at public spaces. Isa sa mga sobrang nakakagulat na hula ang pagtalon ng apoy sa mga lugar na itinuturing na banal o pampubliko. Sabi ni Baldwin, maraming simbahan ang masasangkot sa sunog kahit yung bagong gawa pati bus terminal ay maaaring masunog. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang simbahan bago pang gawa na susunog ayon sa vision niya. Number 4, taon ng krimen at pagpatay. Sa kanyang hula, sinabi niyang ang 2026 ay isang bloody year. Ang kriminalidad ay tataas. Maraming artista, vlogger at personalidad ang maaaring mapatay sa harap ng kamera o sa publikong lugar. Pangatlo, 3 pandemya at 1 bakterya. Malamang ito ang isa sa mga pinakakakaiba at nakababahala na hula. May 3 uri ng pandemya na papasok sa bansa sa taong 2026. Sinabi pa ni Baldwin na may bakteryang kakain ng laman, isang internal infection na mabilis kumalat. Sabi niya, may lockdown sa probinsya, lalo sa mga Muslim area. At heto pa, pabalik daw si monkeypox variant ng virus sa taong 2026. Pangalawa, trahedya sa mga OFW, aksidente, krimen, pagkasawi. Si Rudy Baldwin ay nag-warning sa maraming OFW na sa kanila ay may masasangkot sa matinding krimen at aksidente. Ang OFW na tutuluyan ng karahasan, maging biktima ng crime in water and fire. Sabi niya, may OFW na tinatayang sunugin o ilagay sa malupit na kondisyon. At ang ating number 1, Year of Fears, apoy, tubig, dugo. At ito ang pinakamalawak at pinakamalala sa lahat, ang tema ng buong prediksyon. Taong 2026 bilang Year of Fears, sinabi niya na 3 elemento ang susubok sa sangkatauhan. Apoy, tubig, at dugo sa bayang pag-atake. Kalamidad, sunog, baha, epidemya, krimen. Sabi niya, mabagsik na apoy, tubig at dugo, hindi ito simpleng prediksyon, kundi babala para maghanda ang bawat Pilipino. Ang nakakakilabot na hula ni Jay Costura sa Pilipinas sa taong 2026. Sa paglapit ng 2026, muling umingay ang pangalan ni Jay Costura, isa sa pinakakilalang manghuhula sa Pilipinas. Marami na raw siyang prediction noon na tumama. Mga trahedya, issue sa bansa at pati mga pangyayaring ikinagulat ng publiko. At ngayon, naglabas siya ng 10 sa pinaka-nakakatakot at pinaka-controversial na hula para sa taong 2026. Pang-10. Taon ng pagbabagong kinahaharap ng bansa. Ito ang pinakasentro ng lahat ng hula ni Jay Costura. Sabi niya, ang 2026 ay taon ng matinding pag-uga para sa bansa. Sa pamumuno, ekonomiya, kabuhayan, pananampalataya, kabataan at mismong direksyon ng Pilipinas. Hindi raw ito katapusan, pero punto ng pagbabago. Ang linya niya na pinakatumatak. Ang Pilipinas ay hindi mawawasak, pero yayanigin muna bago itayo muli. Pang-9, paglaho ng isang kilalang artista. Ayon sa kanya, may isang napakasikat na artista o posibleng buong celebrity family. Ang biglang mawawala sa spotlight, hindi sa dahil may issue, hindi burnout, hindi personal na problema, kundi dahil sa isang malalim na tawag na magtutulak sa kanila para iwan ang showbiz at mamuhay ng tahimik. At ang pananahimik nila ang magpapalakas ng mga haka-haka. Sabi niya, ang liwanag ng entablado ay pansamantala, pero ang kapayapaan ng loob walang kapalit. Pang-8, krimen at kawalan ng trabaho. Nakikita ni Jay na sa 2026, tataas ang krimen na konektado sa hirap ng ekonomiya. Maraming kabataan ang mahihirapang makahanap ng trabaho, mapapasabak sa illegal activities, magiging vulnerable sa scams at droga. Kahit probinsya, hindi ligtas. Ngunit sa gitna ng dilim, lilitaw daw ang mga grupo at volunteers na tutulong sa mga nawala ng pag-asa. Ayon sa kanya, sa hirap ng buhay doon nasusukat ang malasakit ng tao. Pang-7, digital na gulo at cyberwar. Ito ang isa sa pinakakinatakutan ng mga taga-subaybay niya. Sabi ni Costura, magkakaroon ng malawakang cyber chaos, pag-atake sa servers, data breach, pagkawala ng maraming accounts, pagkalat ng deepfakes, fake news na mas matindi pa sa dati,
Posible pang temporary shutdown ng ilang social media platforms. Ang tawag niya rito, ang kaguluhang hindi mo nakikita pero nararamdaman. Pang-anim, bagong sakit, tahimik na mutation. Ayon kay Jay, isang bagong variant or mutation ng dating virus ang posibleng lumitaw. Tahimik, mabilis kumalat, at hindi agad napapansin. Magdudulot ito ng takot, pagdagsa sa ospital, sigalot sa gobyerno, pagkalat ng peking lunas online, pero may pag-asa pa rin. Sabi niya, sa bawat sakit, may bagong bayani na lilitaw. Pang-lima, pagputok ng isang matagal ng tahimik na bulkan. Isa sa pinakamabigat na prediksyon. Isang bulkan na dekada ng tahimik ang biglang magpapasabog sa 2026. Dahil dito, malawakang paglikas, abo sa himpapawid, bawal lumabas, sira ang kabuhayan at epekto sa buong ekonomiya. Pero sabi ni Jay, pagkatapos ng apoy may bagong lupa na sisibol. Pang-apat, mga bagyong sobrang lalakas. Ayon kay Costura, ang Visayas at Mindanao ay makakaranas ng sunod-sunod na bagyong napakalakas, kakaiba raw sa nakaraan. Magkakaroon ng malalim na pagbaha, isolated areas, pagkawala ng kuryente, mabigat na pinsala. Pero pagkatapos ng unos, lilitaw ang kabataan, volunteers at bagong leader na may malasakit. Pangatlo, global recession na tatama sa Pilipinas. Inuulit daw ni Jay ang nakikita niya mula 2025 sa 2026, posibleng sumabog ang global economic crisis. Dahil dito, ang pagtaas ng presyo, pagsasara ng negosyo, pagtaas ng utang, pagbaba ng value ng pera, mas mabigat na pasanin sa pamilya. Ayon sa kanya, sa hirap, doon nasusubok ang tatag ng Pilipino. Pangalawa, pagkalugmok ng mga malalaking negosyo. May ilang malalaking kumpanya kasama ang kilalang brands na matagal na nating nakasanayan ang posibleng magsara o magbawas ng operasyon. Hindi dahil sa iisang dahilan, kundi kombinasyon ng digital disruption, economic crisis, supply chain problems, global instability. Ito raw ang magpapayanig sa merkado. Sabi niya, ang higante kapag natumba, maraming madadamay. At ang ating number 1, paggising ng mga kabataan. Sabi ni Jay Costura, ang kabataan ang unang gagalaw. Kung hindi raw tutugon ang pamahalaan at ang sambayanan sa panawagan ng 3 araw na fasting at repentance, haharap ang bansa sa paghuhukom na hindi pa nararanasan. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos, hindi sa mga manghuhula. Kung naniniwala ka na sa Diyos lamang ang magtiwala, i-type ang Amen sa comment section. I-like at i-share ang video. Salamat at God bless.